focus, no? Kuha kayo ng ballpen, paper, okay, notes, para hindi po masayang yung trick kasi hindi po to recorded, okay? So, dire-diretso tayo dito, kaya kung kaya nyo mag-take down ng notes, mag-take down kayo ng notes kasi, hindi tayo makakabalik, okay? So, game, let's do it. So, meron po akong slides na hinanda para sa inyo, okay? Meron akong slides na prepare para sa inyo para mas maintindihan nyo yung training natin, okay? So, yan, let's do it. Tapos, again, mamaya sa huli, sasabihin ko sa inyo kung bakit ginagawa to lahat, okay? Bakit tayo tuturo, bakit tayo nag-present ng ganito, bakit tayo nag-webinars, okay? Tuturo. Share ko po sa inyo mamaya yan, okay? Mag-alala. Okay? Kuha ballpen at pagkain si Ace. Yun, si Sarah. Sarah, ano ka lang, refresh mo lang. Okay, si Jason, ayan, refresh lang kayo. Record yung mga naglalag. Refresh lang po, wala na po yung mga chat dahil doon kasi kaya kayo nilalag, okay? So ngayon, present ko sa inyo yung screen. Can you please type yes kung nakikita niyo yung slides natin? Can you please type yes? Tapos po, habang nagtuturo muna ako guys, papatayin ko muna yung video. Okay, bakit ko papatayin yung video? Para hindi kayo mag-lag, para hindi masayang data nyo. Also, para full screen yung ano natin, yung slides natin. Okay ba yun? Okay ba yun? Yan. Okay? Game. Okay. 788 viewers right now. Grabe. Super unbelievable. Papakita ko to sa ano ko. Kailangan ko pakita to kay ano ko, sa partner ko. No, para at least ano naman. Makita niya yung yan. Okay. Okay, so guys, okay na. Kita nyo na ha. So let's do it. Saan tayo? Simula na tayo. Okay. So guys, unahan ko na kayo ha. Unahan ko na kayo guys. Hindi po tayo, wala po tayo sa networking industry. Okay, wala po tayo sa dropshipping industry. Wala po tayo sa, sa mga industries na yan guys. So, okay, so what we're going to teach here is a real complete business na pwede nyo pong i-apply nang nasa bahay kayo. Okay, so clear ba tayo dun guys? Can you please type clear? Para at least alam niyo na expectations nyo, no? Kasi baka mamaya meron dito gusto ma-invite sa sa MLM, which is ano naman yan. Okay? Game. Okay, game. Yan. Okay, clear? Okay. At least malinaw sa atin lahat ha. At least ano tayo? Yung expectations nyo, okay? Game. Okay, so patayin ko na yung video ko guys. Let's do this. Game na. Yung notes nyo, patayin nyo yung Spotify nyo, yung Netflix nyo, yung TV nyo. Kung kaya nyo magkulong sa CR, magkulong kayo sa CR, okay? Kasi dami po nating i-share dito, okay? Let's do it. Game. Okay, so hello everybody. Thank you so much for attending. No, welcome to the webinar. My name is Yuji. And today, I'm gonna show you how to create an automated 6-figure sell and buy e-commerce business, no? Gamit yung strategy natin nang hindi ka nag-risk na malaking kapital. Okay? Okay ba yun? Okay, so I'm really grateful guys na nandito kayo, no? So grab yourself a pen and paper kasi magre-reveal tayo ng framework. I-reveal ko po sa inyo yung framework na ginawa ko, no? To launching multiple successful e-commerce stores, okay? So bago tayo magsimula, please layo po tayo sa distractions, layo tayo Netflix, patayin natin lahat ng any kind of distractions, yung distractions, no? Yung notifications sa phone para at least makatutok tayo. Kasi guys, napaka-valuable po ng attention natin, okay? So game. So sabi nga, di ba, ng mga successful entrepreneurs, no, na ang key to success ay focus. So if you want to succeed, okay? If you want to succeed, mag-focus po muna tayo. Okay, so last question again. Are you guys ready? Can you please type ready sa chat box? Magsisimula na po ako. Can you please type ready, all caps? Last na to. Last na pa-ready na yan. Para lang makita ko lang kung sino nag-engage or sino nakikinig. Okay, kasi remember, mamamili po kami ng lucky winner mamaya pag natapos na to. Yan, Sean, si Abby, si Rob. Yun, si Ace, si Beatrice, napakarami, grabe. Wow. Yun. Okay. Game. Okay, so, ito guys by the end of this training, okay, pagkatapos ng training ito, I promise you, doon nyo ma-realize na kahit sino, kahit anong background mo, kahit anong ginagawa mo, kaya mo magsimula ng online business. Kaya mo magsimula ng e-commerce business. Kaya wala ka pang experience or skills. Okay, yun yung goal ko for this webinar. Okay? Also, guys, if you stay hanggang matapos tong webinar nito, hanggang matapos tong training ito, hanggang matapos yung sa huli-huli, matatrack po ng software, bibigyan po namin kayo ng suppliers list for free. 257 suppliers list for free directly sa email. Yung matatanggap nyo po yan pagkatapos itong webinar nito. Okay ba yun? Okay? Also, if you finish na yung tayo webinar,
mamimili na po kami doon ng lucky winners. 5 lucky winners ng 1,000 pesos. So mamaya po yan. Okay? Excited ba? Excited? Okay. Let's do it. So, ngayon, no, before we start, no, I'm guessing lang, no, na for a lot of you, baka hindi ito yung unang webinar ninyo. The first thing, no, I want to mention, guys, sa inyo. Okay? Clean slate tayo dito. Back to zero. Kung marami kayong tinanay, kung nag-fail kayo, it's okay. Let's start from zero. Dito tayo magsimula. Okay? Hindi nyo kasalanan yan kasi napakarami pong information dyan, napakaraming scams, napakaraming investment schemes na hindi mo alam kung anong papaniwala mo. And it can be confusing, no? Many times it keeps you from being successful and it's okay. Okay lang yan. Hindi mo kasalanan yan kasi most of you, no, alam ko din na natatakot kayo na what if hindi mag-workout sa akin to? What if hindi ko ma-achieve yung goals ko? Don't worry guys, I was once like that. Dati rin po akong ganyan. And I'm here to tell you, andito ako para sabihin sa'yo na you can do it. Na kaya mong gawin yan. Kailangan mo lang ng tamang person na mag-explain sa'yo ng tamang guide. Okay? So, other people no, will tell you na, please type, guys, type agree kung nag-agree kayo sa akin dito. Other people will tell you that you will never amount to anything. Hanggang dyan ka na lang sa buhay mo. Hindi mo kaya maging successful, you don't have what it takes, wala kang kakayahan maging successful. Again, alam ko to kasi isang beses sasabihan na po ako that I will never amount to anything. Okay? Sila kasi, they are just projecting, no, yung fears nila sa'yo. And it's not true. Okay? Hindi yan totoo. The very reason na ginagawa nila yan is because they don't want you to go above them. Okay? And become better than them. Okay lang, mabait ka sa kanila, okay ka sa kanila, basta hindi mo sila hihigitan. Yun lang yun. Yun lang talaga yun. The difference about us, dito sa self-made, no, is we lift each other up. Sa community natin, dito naghahatakan tayo magtaas. Okay? That's what we're here for. I know may pangarap ka to prove yourself, no, and to show other people, yung mga makahatak sa'yo baba, yung mga nagda-down sa'yo, may pangarap ka na mapakita sa kanila and to prove to them that you are capable of achieving success and makapag-iwan ng impact sa mundong to. And I want to show you how to make that happen during sa webinar na to. Okay, again guys, clean slate tayo. Can you please type clean slate kung sasabay kayo sa akin dito sa journey ko na to? Okay, can you please type clean slate kung sasabay kayo sa akin sa journey na to? Okay? So, ito guys my goal for this presentation is ito. Ito ang goal ko dito, is to help two types of people, dalawang klase ng tao. Okay? Number one is para sa mga beginner, para sa mga nagsisimula pa lang, para sa mga zero pa talaga, yung mga naghahanap pa lang ng opportunity, naghahanap pa lang ng something na mag-breakthrough sa kanila. You will learn how you can start an e-commerce business, no? Start getting sales and paano mo ma-automate yung income mo. Okay? You learn the sell and buy method, no? That can help you get to generating 6 to 7 figure sales per month anywhere ka man sa mundo. Okay? Yun yung maganda dyan. Okay? For those na meron namang existing online business, no, you will learn, no, kung paano ma-utilize yung automated e-commerce funnel para makapag-generate ka ng customers 24/7 on autopilot. Okay ba yun? Clear ba? So, siniset ko lang yung expectations nyo para at least for those na master na, baka hindi nyo na kailangan ito. Pero for those na nasa beginner side pa lang at may konting experience na, this is for you. Okay? So, again, in the next 90 minutes, no, ang goal ko sa inyo is to get you to believe na itong method natin, pinakamabilis. Ito yung pinakamabilis na paraan to start an automated online e-commerce business. And I'll be showing, guys, papakita ko sa inyo yung framework ko that will make it simple for you to achieve that result. Okay? So, quick introduction lang, no, kung sino ako. My name is Yuji. Okay? In the past 4 years, no, I've had an amazing chance to travel anywhere we want, no? Kumbaga, I get to live an amazing lifestyle. Nakakain ako kahit saan gusto. Nagagawa ko yung gusto ko puntahan. Napupuntahan ko yung gusto ko. In fact, last month nakakatawa lang. Namiss ko kasi yung team ko. Namiss ko yung team ko. Ayan, sila Dave, sila Ken, no? Sabi ko, kinagabihan, gusto ko sila makita. So that night, nag-book ako ng ticket. Nag-book agad ako ng ticket. Tapos kinabukasan agad yung flight ko. So para lang ako nag-grab papuntang Pilipinas. So, what I'm saying is I'm able to live an amazing lifestyle dahil sa strategy na i-share ko sa inyo. Okay, and I've also been able to help other people like you, no, break from the chains of unfulfillment, no, yung employment and go live the life of their dreams. Okay, so I now co-founded Self-Made Media to help aspiring entrepreneurs achieve success with their online business. Okay? So guys, hindi ko sinasabi to para magyabang. Okay? Hindi ko sinasabi to para mag-brag. Okay? I'm saying this to inspire and to motivate you guys. Okay? I'm now in a position na I have unlimited number of marami po akong options. Kinakain ko gusto ko makain, nakakatulong ako sa family ko, nakakapag-provide ng trabaho, again, nakakapag-travel.
But most importantly for me, and I'm sure agree kayo lahat sa akin dito, okay, most importantly for me is I have more time with my family and the people that I love. Kasi, agree ba kayo doon, guys? Para sa akin kasi yung ultimate success eh. Yung magkakaroon ka ng option na magagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Nang walang makakapag-dictate sa'yo ng hanggang ganito ka lang. Do you agree with me? Can you please type yes? Okay, can you please type yes lang? So, kung lahat tayo nasa same page tayo. Si Abby, ayan. 798 viewers, grabe. Si Dan. Ayun. So, grabe yung audience sa atin, guys, ha? Sobrang gusto ko yung energy nyo. Sobrang gusto ko talaga yung energy nyo. Grabe. Ayan. Tuloy-tuloy ang messages natin. Ayan. Public. Guys, makikita nyo sa baba yung mga chat, okay? So, yung iba, pag naglalag, itatago nyo lang natin yung chat. Grabe yung energy na to. Grabe to. Okay, so, before all this, no, pwede ko bang, okay lang ba, i-share ko sa inyo, okay, i-share ko sa inyo yung backstory kung paano ako na-discover lahat to, kung saan ako nagsimula, okay, paano ako na-achieve yung ganitong sitwasyon ngayon. Is it okay if I share it with you guys? Again, another approval, syempre kailangan mag-ask tayo ng information, ng ano sa inyo, ng approval, no? Can you please type yes? Pwede, okay lang, okay, game. So, ano tayo, balik muna tayo 4 years prior, no? So, ito guys, I used to work. Dati po kasi akong katrabaho sa Japan, okay? So, actually guys, lahat po ng trabaho na pasok ako na. So, nag-bed making po ako, nag-bartending ako, ginawa ko yan, nag-waiter ako, naglinis ako ng toilet. Actually, kung may picture lang ako, pakita ko sa inyo eh. Naglinis ako ng toilets, nag-part-time singer din ako, tsaka construction worker. Ginawa ko yung lahat. So, 5 years po ako nag-juggle, nagpalit ako ng trabaho, palipat-lipat, 5 taon. Sadly, wala akong naipon. Para akong barkong kung saan na ako dali ng dagat, wala ng alon, no? Wala akong destination na gustong maabot or ina-attempt maabot. So, nangyari yan sa 5 years na yan, nagkakutang-utang, kulang pang bayad ng bills, rent, groceries, lalo na may anak ako na, syempre, kailangan buhayin, no? Nasa, pa lang siya, 1-year-old pa lang siya that time. So, syempre, as a father, kailangan, dapat provider ako. Dapat yung ako kasi paniniwala, provider ako, so yung nanay ng mga anak ko, naka-focus lang sa pamilya ko, yun lang, sa anak ko, yun lang ginagawa niya. Ayoko nang ma-stress sa iba. Nagagets nyo ako guys, sa mga tatay dito, nagagets nyo ako, nakukuha nyo ako. Nag-agree kayo sa akin, or nakakasunod kayo sa sinasabi ko. So, yun, 5 taon ko ginawa yun, no? Nag-double job ako, umagat gabi. Mangyayari, I ended up getting sick. Tinay ko yan. Tapos, nagkasakit ako. Siyempre, nilaan ko 16 hours of every day, 10 to 16 hours akong tatrabaho. Hindi kinaya ang katawan ko, na hospital ako noon. So, a week ang nangyari, more gastos sa amin. So, I tried everything I thought I could, no? Ginawa ko lahat, like most of us, ginagawa natin lahat para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya natin. Pero, ewan ko, ba't nag-end up the other way around? So, namuhay ako, literal namuhay po ako ng paycheck to paycheck. Yung talagang, pagkasahod mo, alam mo, dadaan lang sa'yo. Alam mo yun, hindi ka pa sumasahod, alam mong may pupunta na agad lahat yan. So, yun nga, yung isang kahig, isang tuka, sabi nga nila. Then, dumating yung time na, ito guys, dumating yung time na nawalan po ako ng kahit pambili ng gatas ng anak ko. Yes, naalala ko gumagamit pa kami ng points. Gumagamit kami ng points doon, inuubos namin ng points namin. Kinakalkal ko yung ref namin, kung meron ako maiipon na barya para lang makabili ng gatas. No? Tapos, masakit pa dyan, ito mismo yung picture na yan. Naputulan kami ng kuryente. So, naputulan kami ng kuryente kasi hindi nga ako nakabayad. Pinicturean ka yan kasi sobrang, alam mo yung nakakatawang hindi mo na lang gagawin mo sa buhay mo. Pinicturean ko na lang siya, sabi ko, isang araw pagtatawanan ko na lang to. Ayan, ngayon pagtatawanan ko na lang siya. Pero before, iba yung pakiramdam. Para kang iniipit ng dingding, dalawang dingding na wala kang makitang hope, wala kang makitang ilaw na, shit, saan ako pupunta? So, sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko? Ano ako makakalusot dito? Yun nga, pakiramdam ko nga, kinakain ako ng lupa. So, sobrang napatulala lang ako. And, yun, lalaki ako, no, maano ako, pero iniyakan ko yan. So, yun nga, kasi wala na akong malapitan, na ito na ba yung, sabi ko sa sarili ko, ito na ba yung buhay na sinasabi nila abroad? Ito na ba yung kapag nag-abroad ka, okay na lahat? Parang, bakit sa akin parang hindi naman ganyan nangyari? So, ito naman yung promises na kapag nag-abroad ka, dadali buhay. So, lahat na may daan namin, guys, and it hit me really hard. Napakasakit po nakikita ko sa pride ko, sa loob ko nakikita ko yung asawa ko, kailangan pa niya magtrabaho, kailangan niya mapalayo sa anak ko, magtrabaho ng trabaho hindi niya gusto para lang makapag-provide, para lang, napakasakit po sa akin ng bilang lalaki. So, for some reason, no, it hit me really hard, masakit, para ako silang palang katotohanan.
dumating po sa time na sobrang depressed ko na parang gusto ko na lang magpakamatay. Legit guys, totoo yun. Ganun yung pakiramdam, ganun kabigat na wala na ako nakikitang way out, wala na ako nakikitang paraan para makalabas. So, dahil lang sa pera, dahil lang sa lack of money, no, inisip ko yun, dahil lang doon, feeling ko sobrang depressed ko at that time, no. Pati nga, everything na pumasok sa isip ko yun, talagang yung anak ko na lang, siya na lang talaga, pinaka nagiging rason kung bakit pa ako lumalaban. So sabi ko, isang araw, for some reason, parang ano may umihit na hangin, parang ganun, parang may dumaan sa akin na nakalmado ako. Sorry guys, medyo nagiging emotional ako pag ito yung usapan kasi syempre, di ba? So, parang kumalma ako, naisip ko na, parang ngayon lang to, lahat to lilipas din. Okay, lilipas din to lahat. Talagang kaya kong ano to. So, sabi ko sa sarili ko, I made a commitment na sabi ko, doon nagbago lahat for me. Doon nagbago lahat para sa akin. Sabi ko sa sarili ko, I promise myself na hanggang dito na lang to. Hindi na ako papayag na makita na nagsasuffer yung anak ko, yung asawa ko, sila lahat, nadamay sila dahil sa kakulangan ko. Okay? Ayun yung moment na nag-stop ako from being a victim. No, victim ng circumstances. Doon ko tinanggap sa sarili ko na this is all on me. Accountable ako sa lahat ng nangyari. Moment na nangyari yun, doon nagbago lahat. Okay, nangako ko sa sarili kong hindi na mangyayari yun ulit. And I will do everything literal na kaya ko para makaahon sa buhay to give them a great life. So may na-realize ako. At the same time, may na-realize ako. Guys, type lang kayong type ng agree kung nag-agree kayo sa akin. Pag hindi, disagree kayo. So may na-realize ako, madami akong nakilalang dati silang mahirap. Okay? Dati silang mahirap pero ngayon very successful na sila in life. Okay? Inaral ko sila. So ginawa ko, inaral ko sila. I did my research about wealthy people. Sabi ko, kung nagawa nila, baka ako magagawa ko rin. Okay, baka magawa ko rin yun. Kasi ito nga, galing from nothing, nagawa niya. Naging, si Pacquiao, dating nagmamasahe ngayon, grabe, diba? So, magagawa ko rin yun. So, nagbasa ako ng books, biographies, endless personal development videos. Ito, Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich, guys, kung alam niyo yan, diba? Grabe yan. Dito ko inubos lahat ng oras ko, inaral ko yung mga taong successful sa buhay. But I found out, guys, ang na-discover ko is wealthy people, yung mga mayayaman, okay? Hindi lang sa pera, but they have a limited number of options, no? They have wealth. People, they have a different, di ba yung equation nila and mindset nila in making money? Okay, so ano ba yung traditional way? Ano ba yung ginagawa natin before? Ano ba yung ginagawa ko before? Yung number of hours work multiplied by yung salary. So, yung iba nga, di ba, sa sobrang kaya, nagmumukha ng zombie sa trabaho. Dati guys, wala lang ako tulog, parang parang 40 plus years old na ako. No? So, ito yung standard equation, no? To generate income for 90% of the people sa mundo. Okay, so kung bibilangin mo lang sige, maging logical tayo. Bibilangin mo, kumikita ka ng 100 per hour, malaki na sa Pilipinas yan, the maximum you can make is 2,400 pesos a day. Tama? Tama ba? So that's assuming 24/7 ka magtrabaho kung robot ka. Diba? Kung AI ka. Diba? Okay, so, ngayon, na-discover ko na ang mga taong may options, no, masarap, kumbaga wealthy, ang equation nila is yung number of sales times yung profit. So makikita mo, labas yung oras nila sa equation. Nakakuha niyo po kung ilan mabenta, magkano yung kinikita kada benta. Okay, so yun, na-discover ko yan, no? Lahat sila yun ang ginagawa nila. Okay? So kung isipin mo may point yan eh. Kailangan nyo na lang guys, kung may calculator kayo or kahit sa isip nyo lang. Let's say for example, meron kang isang produkto lang, okay, na kumikita ng 200 pesos kada benta. 200 lang kada benta. Tapos makabenta ka ng 50 sales sa isang araw. Magkano yung kita mo sa isang araw? Can you please type chat box? Ayan, nakikita nyo naman. Can you please type 10,000 sa chat box kung nag-aaral din? That's 10,000 pesos in income. So guys, I've been on both sides. Trinay ko na mag-construction sa umaga, mag-waiter sa gabi. Okay, trinay ko na rin magbenta ng 50 sales per day. Malayo yung mas madali po, magbenta ng 50 sales per day kaysa pumayad ka ng 16 hours a day, kakamartilyo lang, kakaserve ng alak. Minsan mumurahin ka pa ng customer. Minsan mamalitin ka pa. Okay, so ito yung tinatawag nating wealth equation. Okay, ito yung wealth equation natin. Okay, yan. Grabe, galing, nakakatawa guys, grabe kayo mag-engage ha. It's tuloy-tuloy na natin yan para buhayin mo natin yung chat box natin. Okay, so ito simple sketch guys, hindi ako magaling mag-drawing, pasensya na. Okay, sa taas, nakikita niyo yung lalaki, yung taong to. Ang strategy niya is like most of us. Parang ako dati. Ang strategy ko is yung hours na nilalagay ko sa trabaho times yung salary. Okay?
So, ibig sabihin to, limitado lang ang kaya niyang kitain in one day. Kasi again, limitado lang naman ang kaya mong ilaan sa isang araw. So, sabihin natin, 10 hours per day yun, nilalaan mo. So, kalahati na ng araw mo yun. And then yung other half doon, masuspend yun sa pagpahinga mo, pag-ayos mo ng pagkain mo, pag-prepare mo for the next day. So, wala na. Kinain na ng trabaho mo yung oras mo. Okay? The worst part na wala ka ng time for your family and his family. Guys, hindi ko minamalit ang work. Sinasabi ko lang to for those na hindi masaya. Like, tulad ko before. Tulad ng experience ko before. Okay? Kung hindi ka fulfilled, then ito yun. Okay? And the worst part, again, wala siyang time sa family niya. At limitado pa ang kanyang kitain. So, ito yung traditional way. Ito yung tinuro ng mga eskwelahan sa atin. Dito tayo pre-program para makapasok dyan. Sa baba naman, you see this guy, itong masaya, nakangiti siya. Nakangiti siya. Okay? Hindi siya matalino, hindi siya graduate ng college, wala siyang diploma, hindi siya cum laude, hindi siya honor student. Pero, ang naiiba lang is yung strategy niya for creating wealth, which is by having businesses or systems na nag-generate ng income para sa kanya. Guys, agree naman kayo sa sinasabi ko ngayon. Alam ko nakikita niyo naman to, no? Kaya nga kayo nandito lahat. Can you please type agree? Nag-agree kayo sa akin dito? Ayan. Okay? So, I'm sure alam niyo na to. Okay? But, most of us, again, na-prepare tayo for the latter, no? So, again, paano ba kumita? Okay, paano ba kumita? It's very simple, no? Para kumita tayo, it's very simple, guys. You just help other people solve their problems. Yun lang naman talaga yun, eh. Value lang naman ang kapalit ng pera, eh. And dito, they give you money. For example, pinalinis ko sa yung kotse ko dahil wala akong oras para linisin. Hindi ako magaling maglinis. Ikaw magaling ka, efficient ka. Sobrang ganda ng paglinis mo ng kotse. Kapalit doon, I give you money. Yun lang naman yun, eh. Trading lang naman talaga siya. Pera to value. Diba? It's very simple, honestly. Doon, pinayos ko sa yung aircon namin, kasi sira, in return, bibigyan ka ng pera. Pabayaran kita. Kasi inayos mo yung aircon namin. So again, sinave mo yung oras ko, effort, energy. So it's very simple, honestly. The only reason na hindi natin alam lahat ng to is hindi nila tinuturo sa school to. Okay? Agree ba kayo dyan, guys? For example, itong business number 1 ni Wealthy Guy, no? Number 1 business niya is, mayroon siyang online store. Sige, apartment na lang para alam ng lahat. Apartment. So, kailangan ba nandun ka sa apartment araw-araw? Kailangan nandun ba siya sa apartment araw-araw para mabayaran siya ng tenant? Of course not. Okay? But, ito yun, yung apartment na yan, nag-provide ng value yan sa umuupa doon. Merong bubong, nakakapagluto sila, may funding sila, may place to sleep, natutulugan sila, nakakapag-ayos sila dahil sa value yung apartment and yung sistema na yan. But hindi kailangan si businessman, hindi kailangan yung owner dyan. Hindi niya kailangan nandun siya sa apartment para tulungan yung pamilyang yan. Nakukuha niya, guys. Okay, so, in exchange for that value, they give money. The best part, no, pwede siyang mag-add ng isa pang apartment o magsimula ng isa pang negosyo. Kasi again, labas yung oras niya sa sistemang yun. Labas yung oras niya sa strategy niya yun. Okay, walang hangganan. Okay? Gets nyo? So, kung ikaw yung taong hindi masaya sa trabaho mo, tulad ko dati, it clearly shows na mas maganda po magkaroon ka ng business. Okay? Health, wealth, relationships, no, sa bagay na yun, the more time and happiness you have, no, the more you can provide, makakapag-provide ka sa loved ones mo, the more na magagawa mo yung gusto mo, the more fulfilled and happy you become. Okay? Pero lahat, and yet everybody's doing yung nasa taas. Okay? But again, hindi natin kasalanan yan because ako din, I was programmed to think this way. Natatawa nga ako, man. Guys again, type nyo agree kung agree kayo sa akin. When you really think about it, no, yung mga schools, nung nasa elementary, high school tayo, they teach us history, science, what else, guys? Bigay kayo ng example ng subjects natin. Okay? Pero, they don't teach us one of the most important things para mag-thrive sa society natin. It's how to handle money. Tataka ka bakit? So parang, I've met a lot of people na after nila, cum laude sila, honor student sila, after mag-college, for some reason, sa part na yan, sa finance part na yan, hindi nila ma-handle na maayos. Diba? Guys, can you please type a value kung ngayon pa lang may nakuha na kayong value? Can you please type value sa chat box kung meron natutunan na kayo kasi gusto ko meron kayong matutunan talaga. Ayokong umalis kayo dito nang wala. Okay? So nakakatawa diba when you really think about it? Akala ko ganyan talaga dapat. So I grew up thinking na dapat ganyan talaga yung buhay. Sabi sa akin ng nanay ko, magtrabaho ka lang, maigi, mag-ipon ka, magtrabaho sa abroad, kita ka ng malaki, makakatipid ka, and magiging okay ka na. Pero bakit hindi ganyan nangyari sa akin? Okay, so moving forward, dahil sa simpleng strategy na to, no, ang resulta nila, iba rin. Again, hindi sila
Diyos. Hindi sila sobrang talinong tao. Pero again, iba yung strategy nila sa pag-generate ng income. Kaya yung income nila is pares. Kaya nga lahat sila pare-parehas ng level of wealth eh. Halos pare-parehas sila ng income eh. Kasi strategy nila is pare-parehas. Okay, so they have more time, freedom, and happiness. Okay, so ito yung tinatawag natin na leverage, no? So, laging ginagamit sa MLM to, leverage. Pero sa atin, gamitin mo natin guys ha. So, leverage ito yun. So, ginagamit nila yung systems para makapag-produce ng value and makakuha ng pera. So, naisip ko, ito na guys ha. Sorry, move forward tayo, medyo mahaba. Okay, all this time, sinundan ko yung mga taong nag-advise sa akin. Sabi nila sa akin, magtrabaho ka lang, mag-ipon ka lang, mag-abroad ka lang, magiging okay ka, kahit ka lang kayod, 2 trabaho ang pasukin mo, 2 ganyan gawin mo, mag-ipon ka lang. Alam niyo yung mga typical na narinig nyo, no? Ngayon, tinignan ko yung ginagawa nila. Sabi ko, tignan ko nga yung ginagawa ng mga nag-a-advise sa akin. Nung tinignan ko yung ginagawa nila, may utang din siya. Wala siyang ipon sa bangko. 30 years na siya nagtatrabaho dito, pero walang improvement. Wala siya ng oras sa pamilya niya. Ngayon, nagreklamo siya. Bakit ko gagayahin yung advice nila? Bakit ko gagawin yung tinuturo nila sa akin? Agree? Nag-gets ako guys. Nag-gets po ako. Mag-agree muna tayo lahat dito. Ayan, nag-open yung camera. Agree muna tayo lahat kung nag-gets nyo ako. Diba? Magkakasalubong tayo lahat dito. I'm sure magkakasundo tayo lahat dito. Stress, sabi ng So, sabi ko ngayon, okay, ngayon, all this time, nakikinig ako sa advice nila. Sinusundan ko sila. So, yung buhay ko naging parang sila din. Diba? Yung resulta ko naging parang. So, ngayon, sabi ko, why not? Sundan ko naman yung advice ng mga taong successful. Yung gusto kong maging naman. Diba? Yung gusto kong maging. Hindi yung kubaliktaran. Sabi ko, oo nga, no? Ba't ko gawin yun? Okay, so, doon na po nag-start. No? Doon na nag-start yan. Okay? So, nag-gets nyo, no? So, with this realization, nag-decide ako to do something hindi ko pa ginagawa dati, pero matagal ko nang iniisip, no? But I was afraid to act kasi baka mag-fail lang ako. Baka umalya lang ako. Like, alam mo yun, like most of us, nakakatakot kasi talaga. Ano nang isipin ng mga tao pag umalya tayo, pag nagkamali tayo. Pero ando na po ako sa punto ng buhay ko na wala na ako ibang pupuntahan. Either mag-move forward ako, or mas-stuck na lang ako sa cycle na for the rest of my life. Bayad bills, gising sa umaga, work buong araw hanggang gabi, pag-uwi pagod, tulog na lang, mag-prepare hanggang na bukasan, 5 days, bayad utang, repeat, ulit na lang, ito sa trap. Literal trap. So, if hindi ako malis doon, gagawin ko yun for the rest of my life. And iisa lang po ang buhay ko. Why would I waste it? Why would I waste it there? Sorry guys, nagaranta ko kasi naaalala ko yung mga panahon na yun eh. Naaalala ko yung mga panahon na binubuli ako. Anyways. So, ito na guys, ito na yung first step ko. Ito na yung first step, I took my leap of faith ba, sinasabi. Okay? First step, I started, notice ko kasi lahat sila may business. So, I started my first online business. Okay? Wala akong experience, wala akong alam. Literal, sabi ko gawin ko na ito, bahala na. Okay? So, the very first product, guys, na binenta ko was an eyeliner. Eyeliner, yes, eyeliner po. Tapos, ginagawa ko, bibili ako sa Alibaba, pinapadala ko sa akin dito. Tapos, binibenta ko sa mga tao. So, minsan, may benta ko, pero ang nangyayari kasi ang dami kong stocks, naiiwan lang. So, wala din. Hindi din ako kumikita. No? Tapos, next naman, sabi ko, sige, mag-reseller nga akong tuyo. Kasi maraming Pilipino dito eh. So, ano akong tuyo? Bumili ako. Padala ako dito. So, yung padala dito ng tuyo is magkano inabot. Tanay ko tubuan, nakabenta naman ako. Pero alam ko, yung mga bumili sa akin, guys, sapilitan lang. Alam ko, naawa lang sila sa akin, kaya sila bumili. Okay, so sabi ko, okay, sige, okay, move forward lang. Sabi sa Think and Grow Rich, persistence is the key to success. Sabi sa Think and Grow Rich, sabi ko, sige, move forward lang ako. Hanap lang ako ng paraan, no? Pero ulit niya ako, post ako dito, post ako dyan. Wala, parang dead end din. So parang, sabi ko, paano ko gagawin to? Kasi nakikita ko yung iba nagsasucceed sila. Yung iba nakikita ko po nagkakabenta sila sa Lazada, sa Shopee, gumaganda yung buhay nila. So sabi ko, paano nila nagagawa to? So ako iba-iba products po binili ko, namuunan ako. Pero wala, lahat po yun, natulog lang sa bahay, inventory lang. Muntik na po ipalo sa akin ng asawa ko yung isang phone holder. Muntik na po ipalo sa akin, guys. Tanda ko yun kasi pinabaon ko yung sarili namin sa utang. Nakaka-relate kayo, guys. Nakaka-relate kayo. Okay, nakaka-relate kayo. Ayun. No? So, looking back, nakakatawa. So, anong nangyari? Ito na guys, so depressed na ako, sabi ko, ano ba to? Parang nai-imagine ko yung sarili ko, babalik na naman ako sa trabaho, babalik na naman ako sa construction, babalik na naman yung pambubuling. Pagtatawanan ako ng mga tao, sinabihan ko na magne-negosyo na ako.
O, nandito ka na naman, wala ka. Diba sabi sa'yo, hindi mo kaya yan eh. Tingnan na sa utak ko guys, tapos sobrang depressed kung ginawa ko, bumili ako ng Pringles sa 7-Eleven. Bumili ako Pringles sa 7-Eleven, humiga ako sa kama, natay ko yung ilaw, nagsado ako ng pinto, akala ng asawa ko nung ginawa ko, no? Tapos nag-umiga ako, nag-scroll ako sa Facebook. Nag-scroll ako sa Facebook, scroll lang ng scroll para mawala yung depression ko, yung kalungkutan ko. And dito ko na nahanap yung pangalawang love of my life. Dito na po, ito na. Sabi natin, courage, persistence is the key to success. Okay, so dito ko na po siya nakita. Tadhana to. Okay, tadhana to. Nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko po to. Okay, ito mismo yun. Ito yun. Sinave ko yun. Hanggang ngayon, nasa akin yan kasi this changed my life. Okay? Relate yung mga walang asawa. Sorry na. Girlfriend na lang. O yung future, husband or wife. So, guys, nag-scroll ako sa Facebook. May nakita akong post. Okay? Post ng isang kaibigan ko na dating kasamahan ko sa pagbebenta ng kondo. Nagbebenta kami ng mga SMBC, mga ganyan. Alam niyo na, yung mga typical na sideline, insurance. So, parehas kami ng sitwasyon. Nakita ko ng post siya, 322,000 pesos sales in 30 days. Ayun 1 month. Pinuso. Sabi ko, ano to? Ano nagawa to? Si ano to? Kilala ko to. Kasamahan ko lang to dati sa pagbebenta ng kondo 322. So, ako, naglaki mata ko. Literal, parang, paano nagawa to? Ako, araw-araw ako nagpo-post sa Facebook, sa marketplace. Chat ako kanino, magbibenta ng tuyo. Sobrang wala pa ako sa 10% na kaya ko maibenta tulad nito nung nagawa niya. So for me at that time, life-changing to. Ganitong nakita ko yan. So, desperado ko, nag-reach out ako sa kanya and nag-reach out ako sa kanya and ask kung pwede niya akong i-mentor. Okay, so sabi ko, bro, paano mo ginawa to? Kasi ako nagpo-post ako sa Shopee, sa Lazada, sa marketplace. Pero wala naman akong benta. Tapos ang dami kong product sa tulog, hindi gumagalaw. So, sayang yung puhunan ko. So, sabi niya, bro, okay, so iba kasi ang strategy ko. I have my own strategy, may sarili akong diskarte kung paano ako nabenta ito lahat. Okay, so meron akong seminar next week. Meron akong seminar sa Pilipinas next week kung gusto mo mag-attend ka doon, tutulong ko doon kung paano. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, nagpanggap na lang ako. Sabi ko, sige bro, ako dyan. Sige, magkaano lang ako, magbubook na lang akong ticket. So, sinasabi ko yun, binibilang ko na lahat ng gastusin. Sabi ko, shit, paano ko magagawa to? Paano kung sumugal ako? Tapos, walang mangyari. Di ba? Paano kung sumugal tapos walang mangyari? Siyempre, ticket pa. Tapos, magbabayad pa ako sa seminar niya. So, di ba, wala talaga eh. So, sabi ko, shit, sige. Hinama ako ng credit card. Nag-swipe ako ng credit card. Sabi ko, pag kumita ako, babayaran ko agad to next month. So, okay. So, yung story ko, medyo crazy. So, book ako, uwi ako Pilipinas. So, nagbayabang pa ako sa akin. Sabi ko, nag-book agad ako. Kunyari, marami akong pera. Alam yung mga ganon. Pero, deep down, wala talaga laman lang ng bulsa mo, resibo. So, umayag siya. Pagdating ko ng 3 days, nagkita kami sa seminar niya. Okay? I remember it was 15,000 na binayaran natin. Okay? So, pagdating ko doon, naglabas siya ng laptop. Guys, actually, alam nyo, yung unang kinabahan ako, sobrang kinabahan talaga ako noong una kasi sabi ko, hindi ko naisip tanongin kung networking ba to o hindi. Guys, I have nothing against networking pero hindi ko natanong sa kanya. Okay? So, sabi ko, shit, baka networking to, tapos ganito, ganyan. Okay, so anyways, tinanong ko siya din, sabi ko, bro, hindi naman to networking, no? Sabi niya, hindi, huwag kang mag-alala, natawa siya. Legit, this is to, step by step to, gonna show you kung paano ko ginawa lahat. Okay? So, ito na. Okay, sabi ko sa kanya, so, paano nangyayari na I have multiple products? Marami kong binibili sa Alibaba, binibenta ko, pero wala akong kita. Tapos, hindi ko pa maubos yung inventory ko. Sabi niya, bro, ang strategy kasi, instead of having multiple products, okay, instead of having multiple products and then selling it to kung sino-sino lang, ang strategy ko is I have one product and I sell it to thousands of people. Sabi ko, isang produkto lang to thousands of people. So, nakabenta siya ng 322,000 sales selling just one single product. Isang produkto lang. Okay? Isang produkto lang. So, parang nangyari, imposible yun. Kasi, di ba, 322,000 isang product. So, ko yung product mo, guys, alam mo pa, yung product niya is nose clip, yung patamos ng ilong. So, anyways, tinuro niyo sa akin lahat step by step. Okay, tinuro sa akin lahat ng strategy, in-implement ko kaagad. Naalala ko noon, nung pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, sige, makikinig ako sa iyo. Kasi again, makikinig ako sa advice ng taong successful na. Sabi ko, sige, gagawin ko to, alisin ko mula ng doubts ko. 11 PM yun, sinet up ko yung first, store ko, nilagay ko yung first product ko.
Pagkagising ko, the following day, I made my first 5 sales. First 5 sales, okay? Unang 5 benta ko. 5 sales, guys. So, ano yun? Ano yun para sa akin? 5 sales, sanay po ako. Okay, sanay po ako na mag-martilyo, lagay ng kung ano-anong labor, no? Kumbaga, kumanta, mag-bartending para kumita. Okay, never ko po na-experience yung matulog ako, kinabukas may benta ako 5. So, hindi ako makapaniwala. Actually, guys, nagpunas pa ako ng mata ko. Sabi ko, totoo ba ito nakikita ko? Kasi nakita ko sa 5 sales nga. So, nirefresh ko siya. Sabi ko, hindi, totoo nga talaga. So, ginawa ko, tinawagan ko lahat ng umorder. Sabi ko, ma'am, confirm ko na po kung umorder po kayo ng ganito, ganyan. And yes, umorder silang lahat. So, kinalabutan ako, tumayo yung mga balahibo ko nun. Literal goosebumps kasi sabi ko, shit, ano yun? Sabi ko sarili ko, ito na yun. Ito na yung magbabago ng buhay namin. Ewan ko, for some reason, naramdaman ko lang right then and there na, ayun nga, through God, no? Siguro, naramdaman ko na ito na yung magbabago ng buhay namin. Tumawag ako sa asawa ko nun. So, iniwan ko siya dito. Sabi ko, ito na, magbabago na yung buhay natin. This is it. Soon, ayos yan sa trabaho mo, soon, makakapag-focus yan sa narang natin. So, yun, medyo again, nagiging emotional ako kasi sobrang, nababalik ako sa memory sa anong mangyayari yun, guys. So, pagpasensyaan nyo na ako. So, anyways, binilang ko po, guys, kumita ako ng 1,000. So, after ilang days, nakuha ko yung pera. Ito po mismo yun. Ito yung 1,000 na yun, guys. Ito yung 1,000 bumago ng buhay ko. Pinidlo ko siya sa ATM, pinicturean ko pa. Ayan, tuwan-tuwa ako. May dala pa akong bag na, fake na Louis Vuitton. So, pinicturean ko siya. Sabi ko, ito yung first month. Ito yung nagbago ng lahat. Ito yung magbabago ng para sa atin. Okay, so first month, okay, unang buwan ko po, na-achieve ko agad of doing the same strategy, no? Okay. Doing the same strategy, I reached my first, 100,000 pesos in sales. Okay? Until nung 4 months, in just 4 months po, guys, first 4 months ko sa strategy na to, I was able to make my first 1 million sales online. Ayan. Yan. Okay, so like I said a while ago, no, we have to change our income formula to achieve a different result. The moment na pinanatan ko yung sa akin, the moment na sinundan ko yung mga taong successful, guess what, guys, yung resulta ko is naging parang successful na din. Naging resulta na nila. Okay. Since then po, I can clearly remember, guys, sobrang naalala ko yung last day ko pumasok sa work. Sobrang saya ko nun. Ay nata pinakamasayang araw ko sa work. Kasi alam ko din yung last day ko. Ito na yung last day ko na ibubuli ako, mamalitin ako ng iba. Ito na yung last day ko na, kasi lagi po ako nabubuli sa work. Lagi akong, kumbaga, especially pag may mga customers, minsan mumurahin ka nila, tanga mo naman. Dati naalala ko, sorry guys, naalala ko dati na meron pang nagtapon sa akin ng pera, 3,000 pesos yung sabi niya. Kamali kasi sa sukli, pero hindi ko naman kasalanan. Tinapon niya literal sa akin, sabi niya, o yan, gamitin mo yung pang-aral mo. So, I had no choice. Wala akong choice, guys, hindi tanggapin lang yun kasi kailangan ko yung pera at the end of the day. Kailangan ko yung sweldo ko ng araw na yun, hindi ko pwedeng umalis. Kasi kung hindi ko gagawin yun, wala akong pabili ng gatas. So, ganun kasakit. Pero again, moving forward, 1 million sales in 4 months. Dito ko po na-reach. Okay? So, ngayon, we are now doing 2 to 3 million sales online, okay, sa mga businesses natin, okay? And nakabalik na kami ng Pilipinas and nakabalik na rin ako ng Japan ulit. So umuwi kami ng Pilipinas, pero sabi namin, gusto ko mag-settle sa Japan. Ngayon, this time, gusto ko mag-settle sa Japan as a businessman, hindi na yung trabahador. Ano naman feeling? Bumalik kami ng Japan, so ngayon nakabili kami ng bahay dito, and nasa Kyoto po kami, dito kami nakatira. And halos everyday, wala po kami ginawa kundi kumain, mag-check-in sa hotel, magpaspa, yun. And mag-move forward, no? mag-expand, mag-grow ng business. So, ayun yung namin ngayon. Okay, so yun, nakabili na po tayo ng real estate dito and other businesses, nakapag-start na rin tayo. Lahat to nagawa ko to because of this strategy na na-discover natin by accident. Okay, I was able to go from baon sa utang 175,000, sorry, to owning multiple businesses and having a team, no, and having multiple income streams na hindi na ako nagre-rely sa iisa lang. So, guys, kung isipin nyo, imposible ba ito lahat? Imposible ba ito lahat ng to? Okay? With the right formula, guys, kaya nyo gawin to. So, maging logical naman tayo ngayon. How many products ba ang kaya mong ibenta sa isang araw? Diba? Yun na lang eh. How many products can you sell in one day? How much profit can you make per product? So, with the right formula, okay, tamang possible lahat to. E-commerce is leverage at its best, no? So, kung unlimited customers and leverage hanap mo, e-commerce is the best. So again, guys, meron lang ako lilinawin ha. So kasi mga numbers na pinakita ko sa inyo, baka mamaya, syempre maraming skeptical dyan. Just to make things, lilinawin ko lang.
Okay, getting rich quick is possible. Okay, bago kayo mainis ha, meron ako ibig sabihin dito. Okay? So getting rich quick, literal, meron po ako mga kaibigan na nag-start ng e-commerce from 0 to 500,000 sales in just 2 months, 1 month. Okay? Yung iba millions in just 2 months, 3 months. Okay? Posible po yan. Ang ibig sabihin ko dyan, getting a lot of money in a short amount of time is possible. Posible po talaga yan. Okay? May mga kumikita ng 1 million in 1 day. May mga nabita po ang ganyan. Okay? Pero ito po yung scam. Okay? Sa mga nagsasabi ng scam kanina, sabihin ko sa inyo kung ano yung scam. Okay? Ready na ba kayo guys? If you ready kung ano na kayo sa scam? Gusto nyo malaman kung ano yung scam? If you ready? Magsisimula pa lang tayo guys. Magsisimula pa lang tayo. Ayos ba? Really guys, can you please type by this chat box? Kung gusto nyo malaman kung ano yun. Okay, kung ano yung scam. Okay, so sabihin ko sa inyo kaya kung ano yung scam. Sabihin ko sa inyo diretso, I will be straightforward with you guys. Para sa mga nag-have ng madali, okay, pwede na kayong mag-leave kasi dito para sa inyo. Pero for those na nasa same situation ko, na gusto umangat sa buhay, lahat na nandito sila. Joshua, si Edward, si Ace, lahat yan. Okay? Ito na. Ito ang scam. Getting it easy. It's a scam. Ayan po talaga. Based on my experience sa ibang tao, lahat na nakilala ko successful na hindi nila sinabing magaling. Okay? Sabi nga natin, courage, persistence is the key to success. Okay? So, kailangan natin paulit-ulit. Kailangan natin, sabi niya friend ko, no? Positive mo lang ng positive hanggang bumula. So, yun. Ayun ang secret natin. Okay? So, getting rich easy is a scam. Ito po yung scam. Pag sinabi sa'yo madali lang yan, scam po yan. Sinabi sa'yo yung pagka sumali ka dito, invite ka ng ilang friends mo, yaman agad. Guys, yun na yun. Signal na yun. Okay? So, at least, same page tayo lahat na. So, walang umalis. Ibig sabihin lahat kayo nag-agree sa akin. Okay? So, guys, magsisimula pa lang tayo. So, ngayon, meron akong share sa inyo success story. Okay? So, hindi lang po ako nakagawa nitong strategy na to. Okay? Hindi lang po ako nakagawa ng strategy na to. Marami pong iba, sinare ko na rin pong strategy na to. Sinare ko na rin po sa kanila, and they have experienced great results as well. So, in fact, ito nga, meron tayong isang student before, no, si Nathan, isa siyang VA. So, VA po siya ng car company. Started his e-commerce journey about a year ago. Okay, so, gumawa siya ng video, sharing his success. Okay lang ba na i-share ko sa inyo? Can you please type yes? Kung okay lang, i-share ko sa inyo yung video. Is it okay guys? Can you please type yes? Chat box, share ko po sa inyo yung video na ni-record niya for us. Play ko na po Ayan. Okay? Ayan, share, play ko po yung video. So, pakilakas na po yung audio kasi mahina siya. Na nangyari sa akin sa mga naituro ni Coach Yuji sa akin. But first of all, I want to thank you again, Sir Yuji, for giving me this opportunity dahil sobrang laking tulong nito para sa akin, lalo na meron akong 2 years old na anak. And this is only my part-time. I have a real job talaga. So, this is it. Ito guys, I started Feb 28 until today, March 4. As you guys can see, 4 days of running my ads is already at 40,000. Can you guys see that? Ayan, sorry, nag-record lang kasi ako sa phone. Ayun. So, maraming salamat, Coach, and God bless. Nakakatawa looking back ngayon, no? So ito guys, ito yung nakakatawa dyan. Okay, looking back, kasi alam ko na yung buong journey niya hanggang ngayon. So i-share ko sa inyo, ito pa nakakatawa guys After 5 months po, after 5 months nung sinend niya yung video na yan, natin yung first week niya, no? After 5 months, ito yung sinend, nag-chat siya sa akin. Hindi kami nag-usap, nag-chat siya sa akin sa Viber. Ito yung sinend niya sa akin. Tingnan niyo. Okay? He was able to hit 3 million sales in 5 months. 3 million sales in 5 months. Guys, nakakatawa lang kasi tinalo pa niya ako kasi ako 1 million in 4 months, siya 3 million in 5 months, doing the same exact strategy na share natin, selling one product. So, guys, kung siya nag-start as a VA, walang experience, hindi cum laude, hindi honor student, walang prior skill sa marketing, walang prior skill sa tech, walang knowledge, okay, nagawa niya to.
Sa tingin nyo, kaya nyo gawin to? Can you please type caps, all caps, yes, kung naniniwala kayo na you can do it too. Ayan. Yan. So, meron pa tayo isa. Share ko na sa inyo si Kim. No? Yan. Yes. Yan! Guys, I love the energy. Okay, ito naman. We have another one na in-implement din niya yung strategy ni share ko sa inyo. And i-play ko po yung video sa inyo. Si Miss Kim naman to. Hi, I'm Kim and isa ako sa mga student ni Coach Yuji. So, I'm gonna share with you my ecom journey so far. So, it started last January and ang goal ko talaga before starting ecom is maka-reach ng 6 digits na benta. So, ayun. Actually, I didn't expect anything. Pinanood ko lang talaga yung mga videos ni Coach Yuji, yung modules na sinundan ko. And then, yung mga hindi ko maintindihan, I pause it. And then, pag may question, message ko si Coach Yuji. So, nag-reply naman siya agad. Wala namang problema. And then, so far, wala pang 1 month, na-reach ko na yung 6 digits goal ko. So, ito siya. I'm gonna show you. Yan. So, this is from January 30 until Feb 19. So, ang saya talaga kasi hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganitong benta. Kasi parang pag nakita ko lang siya sa mga, alam mo yan, ads, parang hindi parang totoo ba to? So, well, totoo siya kasi nangyari na siya sa akin. So, ang next goal ko naman ngayon is magkaroon ng 7 digits. So, yun, continue lang. Go, laban lang, and more benta to us. Bye! Ayan. Okay, so nakita nyo, si Kim naman. Okay, so, guys, what I'm saying right now is we are in the new gold rush. So, guys, ano pala, sorry. Additional, si Nathan just recently, October 17. So, ngayon kasi nasa 14 million sales siya. Ngayon, nakita nyo dyan, after nun, nag-8 million sales siya. Umangat na. So, congratulate namin siya sa group natin. Kita nyo yan, guys? Amazing, di ba? Grabe yung transformation, no? So, guys, just letting you know na we are now in the new gold rush. Okay, nasa new gold rush tayo. E-commerce is here and it's here to stay. Ngayon, meron kang dalawang option. Pwede kang maging buyer o pwede kang maging seller na lang. Pipili ka lang sa dalawa. Maging buyer ka o maging seller. Naalala niyo yung dati may MP3, tapos nagkaroon ng iPad, nagkaroon ng VHS, nagkaroon ng CD. Ngayon, yung CD naging digital. It's the same thing. Ngayon, physical stores are shifting to digital na. I'm sure aware na kayo dyan, lalo na nag-pandemic, no, pinabilis lahat. And guys, now is the best time to get in the field. Just to let you know, guys, nasa umpisa pa lang po tayo ng e-commerce. Nasa fetus pa lang po ang e-commerce industry sa Pilipinas. Bakit, guys? Ito, nabasa ko sa book ni Phil Knight. Yan si Phil Knight, Shoe Dog, yung founder po ng Nike. Okay? 1962 sa US Sa US siya. Okay? Ang negosyo niya, nag-i-import siya ng mga sapatos on Onitsuka Tiger. Binibenta niya ito. Guys, alam mo ba ang mode of payment nila noong 1962 sa US? Cash on delivery. Okay? Cash on delivery sila sa US noong 1962. Okay? So, 2023 na po. Sa Pilipinas, cash on delivery pa lang tayo. Okay? So, ganun po tayo kasimula sa e-commerce industry. Kaya, now is the best time to get in the trend. Okay? So, guys, ito na. Magsisimula pa lang tayo. Let's move on to our 3 secrets. Paano ba ito gawin lahat? So, kamusta guys? So far, can you please type value all caps kung may value na kinukuha so far? Umpisa pa lang. Guys, wala pa tayo. 30% pa lang tayo. Can you please type value all caps kung may kinukuha ang value dito? Ang saya. Yun. Okay, so at least, masaya ako kasi alam ko nakakapagbigay ako ng value. Okay? Let's do it. So guys, then, secret number 1 na tayo. Dito na tayo. Ito na. Magsisimula na tayo. Pera na tayo. Magsimula na tayo ng online business natin. Okay, secret number 1. Let's do it. Okay. So, off ko pa na. Secret number 1, how to build an automated sales. Paano mo magagawang automated yung sales machine mo in less than 10 minutes na hindi ka kailangan mag-hire ng developer and cost you thousands of pesos, if not hundreds of thousands. So, para maka-automated sales machine tayo, no? Unang-una, kailangan natin ng website. So, na-discover ko to, no? I think sinabi sa akin yung nag-mentor sa akin before na first thing you need to do is you need to have your own website. Kasi yung ginagawa ko nun, nagbabenta ko Shopee, sa Lazada, sa Facebook, kailangan meron akong website.
Bakit? Para makakolekta ka ng orders from yung customer at saka ma-display mo yung products mo daw. So, kasi sabi niya, dati para makagawa ka ng e-commerce store, kailangan mo ng developer, kailangan mo ng designer, kailangan mo ng mga copywriter, graphic designer, and would cost you hundreds of thousands if not millions. Okay, so nagsisimula ako, wala kasi akong kaalam-alam. Sobrang ako, talagang noob talaga ako sa tech, guys, hindi ako techie. So, nakakahiya, no? So, sabi niya sa akin, don't worry, merong mga e-commerce software ngayon dyan that can help you. Hindi mo na kailangan mag-hire gumastos sa malaki para makapagsimula na ng e-commerce store. So, first, he recommended sa akin yung CardFunnels. So, ngayon, CardFunnels, okay? With CardFunnels, guys, hindi mo na kailanganin maging web developer o ng web designer. No, dahil kaya mo na mag-set up ng e-commerce store. Kaya mo din mag-accept ng payments online in just minutes. So, sobrang dali po niya parang gumawa ng Facebook account. Kung marunong ka gumawa ng Facebook account, kaya mo to. Okay? So, ang maganda dyan, ang maganda pa dito, no, meron silang 2 weeks na libreng trial. Okay, so guys, ito 2 weeks na libreng trial. Free trial. Okay, ito yan Imagine, I'm gonna put this into perspective sa inyo. Imagine, kapag magsisimula ka po ng retail business mo, ano yung kailangan mong gawin? Una, maghaharap ka ng pwesto, kailangan mag-register ng business permit, mag-cash advance sa rent ng 3 months, invest sa inventory, mag-hire ng employee. Ang dahil mong gastusin, hindi ka pa nagsisimula makabenta, 300,000, 400,000, hindi ka pa nagsisimula ganun agad yung gastusin mo. Okay, so tulad ko dati, diba, sabi ko sa inyo, bumibili ako sa Alibaba ng stocks, kung magastos na ako agad, hindi pa ako bumabenta, tapos end up, wala ako nabibenta sa inventory ko, tatalo ko. Okay, so with this process, okay, with funnels, e-commerce, with CardFunnels, no, balik na natin gagawin lahat. Makakabenta ka muna, hindi ka pa nagbabayad ng renta agad. Makakabenta ka muna, wala ka pang renta binabayaran. Ganun siya ka-powerful. Imagine that, ganun ka-powerful ang online ngayon. Okay, and it will also have your own dashboard. You will also have your own dashboard. Doon mo makita lahat ng data, guys. Lahat ng data, lahat ng sales ng website mo. Anywhere you are in the world. Ito guys, for example yan. Nakikita yung screen natin? Makita nyo? Yan, so ayan siya. Okay? So makikita mo lahat ng sales mo kahit nasa ka man sa mundo. So ako nasa Japan ako ngayon, pero nakikita ko yung sales ko. So I'm gonna show you one, ayan, makita nyo kayo, ito yung dashboard ng ng website ko. Kita mo today, 23,000 sales. Makita yan dyan. 24 pala, sorry, nag-update. Kahapon, 20,000. So bagong isang product lang to, makikita nyo all time nakapag-generate ng 611,000 sales. Real time yan guys, hindi mo pwede pigayin yan. Okay? So, mag tayo sa presentation. Ayan. Okay? So, also, paano mag-upload ng product? Sobrang dali lang po. Paano ka nag-upload ng product sa social media? So, kung marunong ka mag-upload ng product sa social media, kaya mo gawin to. Ang ganda po ng product page, no? Okay? So, again, if you can, kung kaya mo mag-upload ng picture sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok mo, kaya mo mag-upload ng pic ng product dyan. Dala lang po siya kadali. Okay? So, ayun yung pinadali sa atin. Okay? Sobrang dali niya. Pero ito po yan guys. Most people get it wrong. Okay? Akala nila pag may website ka, okay na lahat. Okay? Akala nila, pag meron kang store, okay nila. Naalala ko dati kasi meron nung kaibigan na gumawa ng e-commerce website, ginawalit niya yan, nag-upload siya ng random product, nakita niya online. After 2 weeks po, nag-antay siya, akala niya magkakaroon siya ng benta, pero walang bumili ni isa. Wala pong bumili kahit isa. Okay, so bakit? Kasi kailangan mo ng outstanding online presence para magano ka magandang resulta. So hindi po porket meron tayong website, may products ka na, bibili na yung mga tao sa'yo. Guys, imagine you can have the most beautiful website in the world. Pinakamaganda sa mundo. Pero if you don't know how to market and sell, kung walang pupunta sa website mo, it's useless. Wala pala siyang sense kahit gano'ng kaganda. So anong sikreto natin? Ano ba yung strategy natin? Ano ba yung strategy? Paano tayo nakakakuha ng ganito kabilis agad-agad? Paano tayo nakabenta ng 20,000 in one day? 25,000 kahapon? Paano nangyari yun? Okay? Ito guys, ito yung strategy natin. Handa nyo na yung pen and paper nyo, gano'n tayo. Okay, so most business, okay, ang ginagawa nila, so parang ginagawa ko dati, bumili ako ng products, nilagay ko sa inventory, tapos pagkabili ko, pagdating ng product sa akin, naghanap ako ng taong bibentahan. Tapos, grabe yung sugal ko. End up, wala akong mabentahan. Okay? This is one of the reasons kung bakit wala akong nabenta noon. Sabi sa akin, nag-mentor sa akin na don't buy products and look for people to sell it to. Okay? Kasi pwede ka bumali at the end of the day, wala naman palang may interest sa products mo. Okay? Sabi niya, tayong mga ordinaryong tao na walang ganong kalaking pera para mag-invest
mag-invest sa produkto, okay, na magkamali, wala tayong ganun kalaking pera mag-go through para sa trial and error. It's still expensive para sa atin. Wala tayong luxury kung wala tayong mga ordinary tao. Ang gusto natin, okay, is to get sales quickly as possible. Kung gusto mo magkabenta bukas, kaagad. Okay, so anong ginawa natin? Anong tinuro sa akin? We did the exact opposite. Instead of trying to buy products, so sa kung tayong bibentahan, sabi niya sa akin, test the product first. Okay? Remodel something that is already working. Sabi nga ni Tony Robbins, no, the fastest way to becoming successful in life is to find someone who's already successful and model their strategy. Gayahin mo lang yung ginagawa nila. Okay, so tinawag namin to na product hacking framework. So, ang naging mindset dito is kukuha ka ng product na bumibenta na. Okay? Proven na, something that's already, people already buying, and then you will just sell it yourself. Sasakyan mo lang yun. Kasi bumibenta na siya. Ibig sabihin, people are already buying. People already love the product. So, sa paraan na yun, hindi mo na kailangan sumugal ng mas malaki, hindi mo na kailangan isipin kung bibenta ba ito. Hindi, kasi binibili na ng mga tao. Mas madali tayo sa makakuha ng resulta. Para ka nagbenta ng tubig sa tao, pagod na pagod. Hindi mo na kailangan pilitin, they will just buy it kasi kailangan. Okay, so nandong paraan, again, hindi mo na kailangan maging professional sa sales kasi kukopyan mo lang ginagawa ng ibang tao. Okay? At dahil successful sila, chances are magiging successful din ang gagawin. Okay? So, anong ginagawa ko? Okay, so step number 1. Okay, anong ginagawa natin is we find a winning product na tinatawag. Winning Facebook ads. Okay? Sa international, and then gagawin natin, kukopyahin natin yun. Number 2, I will test the product. Hindi ko pa kailangan bilhin ng stocks, guys. Hindi ko ba binibili ng stocks. I will sell the products first. Okay, ito yung sell and buy natin. Okay? And then once may sale, take the, I will deliver the goods to the customer. I will call my supplier, kailangan ko ng 5 stocks kasi meron ng 5 orders ngayon. Pwedeng pakidala dito. Dahil sure na yung benta ko, alam kong sure kikita na ako. Mas madali nang mamuhunan. Mas madali nang bumili ng stocks. Kasi sure ka na kikita ka na. Ano ba naman yung maglabas ka ng 500 kung alam mo kikita ka ng 1,000? Agree guys? Ibig sabihin agree? Kung nakukuha nyo? Okay? So ngayon, yung cash on delivery, kukunin ko yung pera sa bangko and I will repeat the process. Okay? Ulit-ulitin ko lang siya hanggang lumaki yung capital ko. Okay, can you please type agree kung nakakasunod kayo guys? Okay, so again, quick recap lang. Ano strategy natin? We call this the product hacking framework. Okay, we find something that's already working and then we reverse engineer it. Kunin mo siya, ilalagay mo siya sa store mo and you will sell the exact same product. Okay? And then once may bumili na, may order na, patawagan ko ngayon yung supplier ko. Oy, supplier, kailangan ko ng 10 stocks ko nito. Pwede pakidala. Kasi again, sure kikita na ako. Kaya, saka ako siya order. Okay, so ayun yung strategy natin guys ha. Okay? Nag-get siya, nakakuha niyo po, yes, agree. Okay? So, again, with this strategy, hindi mo na kailangan dumaan sa trial and error. Okay? Dahil alam mo na that there is demand for your product, sinibenta mo, you just take that product and sell it locally and it's that simple. Okay? Guys, can you please type again, value all caps. Kung nag-gets nyo ako, kung meron kayong aha moment, kung meron kayong epiphany, can you please type value all caps. Okay, so, quick story lang. No? Before, trinay po namin tong strategy na to. Okay? Trinay namin to just to show data. Sinubukan po namin to, no? Gumawa kami 2 store. Okay? So, store number 1, ang nangyari po, yung store na ginawa namin yung typical na proseso, bumili ako ng product sa Alibaba, pinadala ko sa Pilipinas, pinenta ko. Okay? Ayun po yung ginawa ko sa yung store number 1. Traditional way, no? Yung dati kong ginagawa. Yung nagpo-post ako sa bumili ako maraming stocks muna, tulog sila. Okay? End up po, ang bagal po ng sales, walang bumili, talo ako sa inventory, nagsayang ako ng pera sa stocks. Okay? Store number 1, literal, I got 0 sales in 2 weeks. Namuunan pa ako sa stocks. Store number 2, okay? Hindi ako nag-import, ginawa ko lang, naghanap ako ng product na trending na or winning na internationally. Kinuha ko yung product na yun, naghanap ako sa supplier local, okay, parehas meron. Pinenta ko locally nung may bumili sa akin, tsaka ako na-order sa supply. Guys, guess what? Dahil mabenta na yung product, okay? Dahil mabenta na yung product, we were able to sell 290,000 pesos sales in just 6 days of that product. Kasi validated na siya. Reverse engineering is the key. Okay? Reverse engineering is the key. Okay guys, can you please type reverse engineering is the key. Or ano na lang, masyadong mahaba yan, model what works. Type nyo model what works kung nagigets nyo. Okay?
Hindi natin kailangan mag-invento, hindi natin kailangan, kasi wala tayo sa posisyon na parang gawin din tayo, limitado na po ang kapital natin. Okay? So again, the product hacking